Panood ko nga. Medyo malita ng asawa ko. Nanahipagtalik si Bugbog. Lenny, ano ba yan? Ang ingay naman. Bakit nasa yung cellphone ko? Akin na nga yan. Yan! Yan ang cellphone mo. Pinanood mo yung... Ang baboy mo. Ang baboy mo! Ang baboy mo! Hindi lahat ng kwento nabibigkas, pero lahat ng sakit may pinanggalingan. Ito ang mga liham ng ating mga letter senders, mga kwentong hango sa tunay na buhay at sa pag-ibig, mga karanasang minsang itinago. Ngayon ay idrinama sa radyo. Halina't samahan mo ako, makinig, damhin ang mga kwento ng pusong minsan nang nasaktan, nagmahal at muling umasa. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Carolina. 5 kaming magkakapatid. Nag-iisa lamang ang lalaki na siya ang naging problema ko. Kung bakit nasabi ko to, ganito po ang umpisa ng lahat. Ba't nawala dito ang cellphone ko? Dito ko lang naman nilagay Nay! Nay! Oh, bakit ba anak? Nawawala naman dito yung cellphone ko. Inala ko baka kinuha na naman ni Kuya Dante. Baka isinanla na o kaya bininta na. Baka nakalimutan mo nung naligo ka. Hanapin mo. Ay, nilagay ko nga lang dito sa mesa. Nung naligo ako, wala naman na. Grabe naman ang kapatid mo. Nakapagtapos sana kung hindi na barkada. At kung kulang naman ang hinihingi niya, idamay ng event ang magamit dito. Paano na to, Nay? Kailangan ko naman ang cellphone ko. Kanina pa nakalabas. Hindi natin alam kung saan na siya pumunta. Tanungin ko na lang sa kanya kung kinuha niya ang cellphone mo. Ano ba naman? Tayo pa mismong pamilya na ang nanakawan? Ay, nakakahiya to. Alam ko na. Kay Anit ako magtanong. Ba't si Anet na kaibigan mo? Girlfriend na ni Kuya Dante si Anet. Kung anong nakita ng kaibigan ko doon, ewan ko. Hindi ko maintindihan kung nalulungkot o nagagalit yung itsura mo, Carolina. Ano bang problema mo? Ang kapatid ko nga na naging boyfriend mo na ang problema ko. Ninakaw yata niya yung cellphone ko. Ha? Sigurado ka dyan? Walang ibang kukuha nun. Nilagay ko lang sa mesa nung naligo ako. 30 minutes lang nawawala na agad. Hayaan mo, para tawagan ko ulit ang cellphone mo. Naka-online ang Facebook account mo. O sige, tawagan mo. Ako ang kakausap sa kapatid ko. Ako na ang makikipag-usap. Pakinggan ako nun. Sige na. Pero, teka, ano bang nakita mo sa kapatid ko? Palagi ko namang kinakausap. Buti at hindi mo pa nabenta ang cellphone ni Carolina, Dante. Ba't naman idadamay mo mga gamit ng kapatid mo? Buti at hindi mo pa nabenta ang cellphone ni Carolina, Dante. Ba't naman idadamay mo ang mga gamit ng kapatid mo? Ani, hindi dahil girlfriend na kita. Pinapakialaman mo na ang gusto kong mangyari. Ibalik mo sa kanya. Kinausap ko na ang bibili. Nagremedyo lang daw ng pandagdag niya. Kinausap? Kahit anong sinasabi mo sa kanya, Anet, hindi kanya papakinggan yan. Ha? Sinundan mo pala ako, Carolina? Wala na yung cellphone mo. Nakausap ko na ang bibili. Wala akong pakialam sa kinausap ng tao na bibili sa cellphone ko. Ang mahalaga, ibalik mo sa akin yung cellphone ko. Kung hindi, pakukulong kita. Ipinahiya mo ako sa harapan ni Anit. Ay, kung hindi lang... Ay, nako. Hoy! Loko ka! Gusto mo bang saktan kita? Ay, mabutit nandito na kayo. Kung hindi dahil kay Anit, naibenta na ni Kuya ang cellphone ko. Nakakahiya ka, loko! Tay! Sige! Umayo ka dyan at lumaban ka! Ikaw lang ang anak kong lalaki, pero nakakahiya ka dahil sa ibinibigay mo sa amin ng nanay mo. Kung ganito lang ang gagawin mo, malis ka na lang! Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button.
Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Kahit loko-loko ang kapatid kong lalaki, hindi siya nakipaglaban kay tatay. Umalis na lang siya ng bahay at ilang araw na hindi umuwi. Walang nagawa si inay kundi umiiyak na lang. Pero matigas si tatay. At ganito po ang mga sumunod na pangyayari. Tama na yan. Huwag ka nang umiyak, Matilde. Hindi yun si Dante. Hindi siya ang nahanap nilang bangkay. Taga-ibang barangay yon. Grabe ang ginawa. Halos 1 linggo nang umalis si Dante Toribio. Baka kung ano nangyari sa kanya. Hindi mo na sana sinaktan. Anong ibig mong sabihin, Matilde? Magkano ba ang perang ninakaw niya noon? Hihintayin pa ba nating iba ang pagnanakawan niya? Kinausap mo sana siya ng maayos. Ikaw naman, Carolina. Nagsumbong ka pa sa tatay mo. Naibalik na ang cellphone mo. Nay, kinukonsinti niyo ang maling ginagawa ni Kuya Dante? Hindi ganyan, anak. Sinasabihan ko naman ang kuya mo. Pero, pinakinggan ka ba niya, ha? At pinagbintangan mo pa si Carolina. Hindi ako nagsumbong kay tatay, Nay. Pero narinig ni tatay ang pinag-aawayan naming magkapatid. Baka kung hindi dumating si tatay, baka sinaktan pa niya ako. Maintindihan mo saan ang damdamin ng isang ina, Carolina. Nakikiusap ako sa inyo, Toribio. Hanapin mo si Dante. Nag-iisa na nga lang na lalaki. Hayaan mo na yon. Baka kung hindi ako makapagpigil, mapatay ko pa siya. Minsan na kami nagkita ni Dante, Carolina. Nung gabi na umalis siya sa bahay niyo. Gusto pa nga niyang magtanan kami. Saan naman daw kayo pupunta? Sa Manila daw. Ano naman ang papasukan naming trabaho? Pareho kaming hindi nakapagtapos. Baka kung mamatay na kami sa gutom. Hindi pa naman ako handang mag-asawa. Kinamuhian ko na talaga ang kapatid ko. Pero naawa pa rin si nanay sa kanya. Umiiyak. Kung maalala niya si Kuya Dante. Baka kung idamay pa niya ako dahil kinontra ko ang gusto niya. Ang totoo, palagi ko siyang pinagsasabihan. Hindi niya pinapakinggan si nanay eh. Minsan nga rin sinaktan ni tatay. Pero hindi pa rin tuminom. Baka mas mabuti pang ikaw na girlfriend niya ang pakinggan niya. Sinabi ko pa sa kanya noon na kung hindi siya magbabago, ipagpapalit ko siya sa iba. At nag-away din kami minsan ng kapatid mo. Ay, problema talaga. Subukan ko na lang magtanong sa mga barkada niya. Baka alam nila kung nasaan siya. Hating gabi na, pero andito ka pa rin sa sala. Palagi ka nang pupuyat. Baka makakuha ka pa ng sakit mo niyan. Tapusin ko lang po to, Nay. Kayo, ba't gising pa kayo? Nakaidlip na ako kanina. Pero nung nagising ako, wala naman si tatay mo sa tabi ko. May sumundo sa kanya, Nay. Mag-inom yata sila. Nagkatay yata ng pato sila Mang Berte. Ay, naalala ko na naman ang kapatid mo. Ano na kayang nangyari sa kanya? O yan, mamaya iiyak na naman po kayo. Hindi ko maiwasang mag-alala, Carolina. Iiyak na naman kayo. Ay, talagang si Kuya. Ang tigas ng ulo niya. Hindi man lang nagpaalam. Namumblema na nga ako. Hindi niyo pa mapauwi si Dante Toribio. Hindi natin alam kung anong talagang nangyari sa kanya. At palagi pa kayong lasing. Kalimutan mo na yung anak mo, Matilde. Ituring mo na siyang patay. Matakot ka sana sa sinasabi mo. Anak mo si Dante. Kahit ganun pa siya. Tumigil ka na! Gusto mo bang saktan kita? Ha? Nakausap ko ang isa sa mga barkada ni Dante, Carolina. Matagal ko kasi hindi ko nakitang nagtrabaho sa Maynila. At ano? Nagkita ba sila ng kapatid mo? Hindi niya alam kung andun din sa Maynila.
Pero nakwento niya sa akin, nung huli naming pagkikita, na nag-away-away daw silang magbabarkada. Ha? Kaya pala nagulat sila nung nagtanong ako sa kanila. Nasugatan daw yung kapatid mo. Ala, ano ba talagang nangyayari kay Kuya Dante? Ano? Hindi ko na sinabi sa mga magulang ko ang nalaman ko kay Annette. Baka kung mas lalong mag-alala si nanay, napagdesisyonan ko na lang na tumigil sa pag-aaral para matulungan ko ang mga magulang ko sa gastusin sa bahay. 2 taon akong tumigil sa pag-aaral nung hindi ko inaasahan na tumawag si Kuya Dante. At ganito ang mga sumunod na pangyayari, Tia Sofia. Oh, Kuya Dante, kumusta ka na? Halos 2 taon na hindi ka nagparamdam mula nung umalis ka ng bahay. At maraming salamat. Naisipan mo pag tumawag. Alam kong kinamumuhian mo akong kapatid, Caroline. Marami akong kasalanan sa'yo. Hanggang ngayon, nag-aalala ang nanay. Laging umiiyak kapag naisip ka. Mabuting ina si nanay. Marami siyang sinabi sa akin. Pero hindi man lang ako nakinig sa kanya. Saan ka ba ngayon? Nandito ako sa Maynila. Narinig kong tumigil ka na sa pag-aaral mo. Nahihirapan na kasi ako at ang mga magulang natin sa pag-aaral ko, Kuya. At yung 3 nating kapatid na nag-aaral. Kaya tumigil na lang ako. 2 sa high school, ang kapatid natin, at 1 naman sa koleyo. Magpapadala ako ng pera para ipagpatuloy mo ang pag-aaral. Isinabay mo kasi ang pagtatrabaho sa pag-aaral mo. Nahihirapan na kasi ako. Tumawag ako muli. Sabihin mo kay nanay, huwag siyang mag-alala sa akin. Makikita rin tayo, Carmina. Sige, ikaw bahala, Kuya. Hindi ko lang sinabi sa inyo na tumawag si Kuya Dante, Nay. Galing sa kanya ang perang yan. Ay, nagtino na din si Dante, Carolina. Saan na daw siya? Andun daw sa Maynila. Nagtatrabaho daw sa isang pabrika. At wag daw tayo mag-alala sa kanya. Mabuti naman kung gano'n. Wala pa siyang planong umuwi. Eh, sabi niya, darating daw ang tamang panahon. Huwag mo sanang sasabihin sa tatay mo to. Galit pa siya sa kapatid mo. Mabuti naman at tumawag sa inyo si Dante. At nakapagpadala na rin siya sa inyo ng pera. Oo, sa'yo ba niya nalaman na tumigil ako sa pag-aaral? Ganito kasi ang totoo. Mahigit 1 taon na kaming nagkausap sa telepono. Minsan, nagkita kami sa Maynila. Ngayong pasukan, itutuloy ko na rin ang pag-aaral ko. At si Kuya Dante daw ang bahala sa lahat ng gagamitin ko sa pag-aaral. Oo nga pala. Ako na lang magbibigay ng pera na nanggaling kay Dante. Annette, tingin ko, parang mag-asawa naman na kayo. Ang masasabi ko lang, ang laki na ng pinagbago ni Dante. Ay, mabuti naman kung ganon. Para hindi na makonsumisyon si nanay. Ang laking halaga naman to, anak. Ano ba talagang trabaho ng kapatid mo? Nagtatrabaho nga daw po sa pabrika. Nagulat na nga lang ako kung bakit si Annette pa ang nagbibigay ng pera sa atin. Mag-asawa na kaya sila? Baka kung grupo na ng sindikato yung lalaking yon. Ha? Kaya madami siyang pera. Nakakahiya. Wala ka namang maayos na makita sa mga anak natin. Saan naman siya kukuha ng malaking halagang pera? Sige nga. Eh, tay, 10,000 lang to, tay. Kung grupo siya ng sindikato, baka kung mas malaki pang halaga ang maibibigay niya. Matalino ka naman sa pagkakaalam ko. Hindi ka ba nag-iisip, Carolina? Hindi ko na masabihan si tatay, Carolina. Kahit malapit na akong umuwi, susunduin ako ni Annette. Ha? Saan ka niya susunduin? Carolina, Marami akong pinagtataka
bakit si Anet nagagaling ang pera na pumupunta sa amin? Hayaan mo na. Sa susunod, sa'yo ko na ipapadala. Ha? Oh, huwag ka na magtanong. Antayin mo na lang akong dumating. Ay, anak ko, maraming salamat at umuwi ka na rin. Ilang taon ka na namin hindi nakikita. Kung hindi dahil sa advice ni Anet sa akin, Nay, hindi ko na alam kung saan na ang buhay ko ngayon. Nakipagsapalaran ako sa Maynila. Nagtrabaho ako sa pabrika. Nung may nakilala akong tumulong sa akin sa pag-abroad, nag-apply ako at nakuha naman ako. Alam na ni nanay yan, Kuya Dante. Ikinuwento ko sa kanya nung nalaman ko kay Anet. Mabuti at nagbago ka na. Um, Malaki na ang ipinagbago mo. Para ka ng abogado. Tay, patawarin niyo ako. Ay, hindi ako nakapagtuloy sa pag-aaral. Ipagpatuloy mo kung gusto mo, Kuya. Para sa inyo na lang, mga kapatid ko. Babalik pa ako sa abroad. Dante. Patawarin mo ako kung naging malupit ako sa'yo. Tay, naintindihan ko. Gusto niyo lang ituwid ang buhay ko. Ulitin ko rin. Patawarin niyo ako. Sa ngayon, may trabaho na rin ako at tinutulungan ko si Kuya Dante sa pagpapaaral sa mga kapatid namin. Lalo na't mag-aasawa na noon sila Kuya at Anet. Sa kabutihan ng Panginoon, nakapagtapos na lahat ang mga kapatid namin. Napinili na lang niyang magtrabaho sa abroad. Ang naging rekwerdo ko ay ang larawan naming isang pamilya. Hanggang dito na lang ang nagpapasalamat, Carolina. Hanggang dito muna ang ating kwento. Pero huwag kang bibitaw, kapatid. Marami pa kaming inihanda para sa'yo. Kaya hanggang sa susunod na drama, adios. Simple lamang ang hangad ko sa buhay. Ang maging successful pagdating sa career, pag-ibig, at pagbuo ng sariling pamilya. May konting takot na namumuo sa aking puso. Ayokong tumandang dalaga. Kaya nung dumating ako sa tamang edad, ay ninais ko nang makapag-asawa. Yung tamang lalaki na mamahalin ako habang buhay. At isang lalaki ang nagpursige noon para makuha ang matamis kong oo. Si Marlon, ang long-time crush ko. Lenny, Oh, Rodel, nandiyan ka pala. hindi mo yata kasama yung boyfriend mo. May lakad sana kami ngayon eh. Pero na-cancel ng last minute. Nag-overtime si Marlon sa trabaho niya ngayon eh. Ganun ba? Kahit kailan talaga, paasang lalaking yun, no? Oy, teka. Bakit nag-iba na naman ang mood mo, ha? Alam mo, ikaw napapansin ko sa'yo, palaging nag-iibang mood mo kapag pinag-uusapan natin si Marlon. Huwag mong sabihin sa akin na nagsiselos ka. Ha? Ano, Rodel? Ako, nagsiselos? Una sa lahat, bakit naman ako magseselos sa lalaking yun? Saka sino ka ba? Hindi naman kita girlfriend. Pero, bakit parang bitter ka dyan? Uy, may crush ka sa akin, ano? Nek-nek mo. Hindi ako magkakakrush sa'yo. Hindi kita type. Uy, grabe! Naiya naman ako sa'yo. Ikaw naman, biro lang yun. So, type mo nga ako. Ewan ko sa'yo. In denial ka pa dyan. If I know, crush mo rin naman ako. Matagal na. In your dreams. Alam mo, huwag ka na mag-deny pa. Maski ang mga magulang at kapatid ko, alam na may crush ka sa akin eh. Kaya nga, madalas kang nirereto sa akin eh. Kaso, sorry na lang sila. May Marlon na ako. Ano naman ang meron si Marlon at nagustuhan mo siya? Well, mabait
mabait siya. Humble, matalino, masipag, magalang, maalaga, maalalahanin, gwapo, sweet, romantic. Halos lahat na yata nasa kanya ni. Kaya nga, mahal na mahal ko si Marlon. Eh ako, anong nakikita mo sa akin? Marami. Mabait, matalino din, humble din, gwapo din. Eh bakit naman puro may din? So, ibig sabihin, mas nakalalamang talaga si Marlon kaysa sa akin. Ganun ba yun? Rodel, may gusto ko talaga sa akin. Pero, sorry, hindi talaga kita kayang mahalin ng higit pa sa kaibigan. Aray ko. Alam ko naman yun eh. Alam ko naman, hindi mo ako kayang mahalin. Tulad ng binibigay mo kay Marlon. Uy, bakit ka umiyak? Huwag mo ako intindihin, wala to. Anong wala ito? Ayos na sa akin na maging magkaibigan tayo forever. Basta't, huwag mo lang akong iiwan ha. Oo, Rodel. Promise. Naman, Huwag ka nang umiyak. Paghahalata ka talagang patay ka sa akin. hindi ah. Oh, Lenny. Bakit nag-iisa ka dyan sa labas ng bahay niyo? Hinihintay ko lang si Marlon. Susunduin niya ako eh. May dadaluhan sana kaming party ngayon. Eh, bakit hindi ka nalang maghintay sa loob? Eh, alam mo naman hindi welcome si Marlon sa mga magulang ko. Ganun ba? Ayaw pa rin ang pamilya ko kay Marlon. At ganoon din ang pamilya ni boyfriend. Ayaw rin nila sa akin. Ay, naku, ewan ko. Ewan ko ba sa kanila kung bakit maraming kontrabida sa relasyon namin? Eh, bakit naman ayaw ng pamilya mo kay Marlon? Oh, obvious ba? Ikaw kaya? Ikaw ang gusto nila para sa akin. So, parang ako pang lumalabas na kontrabida sa love life mo. Sorry. Hello? Huwag kang humingi ng sorry sa akin, ano? I know. Wala kang kinalaman doon. Lenny, curious lang ako. Gato ka confident kay Marlon? Ano ibig mo sabihin? I mean, gaano ka kasigurado na mahal ka ng boyfriend mo? Rodel, kahit kailan, hindi ko kinwestiyon ang pagmamahal sa akin ni Marlon. Sa simula pa lang na maging kami, confident ako na mahal niya ako. Nararamdaman ko yun. Alam ko, mahal niya ako higit pa sa buhay niya. At handa siyang isakripisyo ang lahat para sa akin. Talaga lang, ha? Oo! Eh, bakit palagi kayo nagkakatampuhan? Ay, normal lang sa isang relasyon ng mga tampuhan. Teka, ano ba ang gusto mong palabasin, ha? Wala. Huh? Wala, ah. Siselos ka na naman eh. Oh, ayun na pala si Marlon. Ay, Lenny, Rodel, hi Marlon. Late ka na naman. pasensya ka na. Medyo na-traffic kasi ako eh. Rodel, kumusta ka na? Eto, okay naman. Good. Oh, so paano? Lalabas muna kami ng girlfriend ko. Ha? Tara na, Lenny. Sige, mag-iingat kayong dalawa, ha? Bye, Lenny. Whoops! Teka lang, bago natin ipagpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy nga natin. Matagal ko ng kaibigan si Rodel. Katunayan, close niyang mama ko at tropa niyang tomboy kong kapatid na si Alec. Oo, alam kong may gusto sa akin ang kaibigan ko. Pero noong mga panahong yun, nasa iba ang atensyon ko. Bukod sa parang kapatid lang ang turing ko kay Rodel. Ngunit kahit makailang beses kong hindi pinansin ang pagpapakyut at pagporma niya, ay hindi siya lumayo sa akin. At sa halip, ay naging isang mabuting kaibigan. Oh, Lenny! Kanina ko ba napapansin, ha? Ate, Nakatitig ka doon sa tapat. Doon sa bahay ni na Rodel. Bakit? Inaabangan mo siya lumabas? napapansin ko kasi ate, ilan ba nang hindi lumalabas si Rodel sa bahay nila? May nangyari kaya sa kanya? May sakit kaya siya? Alam mo ba, masyado siyang nasaktan sa pag-friendzone mo. Kaya siguro no wonder magkakasakit yun. Kasi balita ko, hindi nagtututulog yung lalaking yun eh. Hindi rin nagkakain.
May balak na yatang magpakamatay. Ang OA naman niya. Ganun talaga kapag nagmamahal. Nasasaktan kasi siya tuwing nakikita niya kay ni Marlong masaya. Alam mo ba, may sinabi sa akin si Rodel. Ha? Oo, nung bago daw mamatay si Itay, nakiusap daw si Itay sa kanya na huwag kang pababayaan. Habaan ang pasensya niya kahit na matigas yung ulo mo. Nangako naman daw si Rodel kay Itay na mamahalin ka niya ng walang hinihintay na kapalit. Ilang beses na siyang nagsakripisyo o nagparaya sa'yo. Makita ka lang niyang masaya. Pero pinagtataka ko lang, anong meron kay Marlon? Bakit mahal na mahal mong lalaking yun? Ewan ko ba, Ate Alec? Kahit ilang beses na kayo nagkakatampuhan dahil nga sa pagiging babaero ng boyfriend mo. Ay, hindi babaero si Marlon, Oo. Ate. Diba? Nahuli mo si Marlon na nakikipaglandian doon sa ibang babae. Eh, ano tawag mo doon? Eh, oo, maaaring lapitin ng babae si Marlon. Pero hindi siya babaero. Naku, huwag mo lukoy sarili mo. Ate? Alam mong hindi tapat sa'yo yung boyfriend mo. Okay, fine. Aaminin ko. Minsan, pinagdududahan kong katapatan niya sa akin. Oh, kita mo na. Eh, Lenny, nandiyan naman si Rodel. Mahal na mahal ka ng tao. Tapos makakawalan mo pa? Aba, bibihira lang yung mga lalaki na katulad niya. Eh si Marlon, ano nabigay sa'yo na lalaking yun? Wala. Puro sakit ng ulo. At saka, ayaw sa'yo ng mga magulang niya, di ba? Isipin mo na lang. Ilang beses ka namang siniraan ng nanay niya doon sa anak niya si Marlon. Maraming beses na. Ay, gumising ka naman. Alam mo sis, tatapatin na kita ha. Hindi si Marlon yung lalaking nararapat sa'yo. Pero ewan ko ha, nasa iyo pa rin yan. Kung makikinig ka sa amin o hindi. hello? Lenny, Oh, bakit ka napatawag, mahal? may nabalitaan ako tungkol sa'yo. Ha? Ano naman yun? Nagpapaligaw ka raw. Ano? Saan naman galing yan? Ay nako, Marlon. Minsan na nga lang tayong magkita, tapos ganyan ka pa? May tumawag sa bahay. Si nanay ang nakasagot. At sinabi na yung Lenny daw na girlfriend ko, nagpapaligaw daw habang nagtatrabaho ako. At naniwala ka naman sa prank caller na yun. Baka naman si Rodel yung sinasabi ng caller na nanliligaw sa'yo. Ay, hindi naniligaw si Rodel sa akin. At lalong hindi ako nagpapaligaw sa ibang lalaki. Sandali, Marlon. Yung ba sinasabi ng nanay mo, totoo? O baka naman, kasama lang yan sa destabilization plot niya laban sa akin. Lenny, huwag mo naman pagmukhaing sinungaling ang nanay ko. Ilang beses na ba ako siniraan ng nanay mo sa'yo, ha? Alam ko, ayaw ng nanay mo sa akin. Kaya gagawin niyang lahat para bumaho ang papel ko sa'yo. Hindi ganun ang nanay ko. Kung naniniwala ka pala dyan sa magaling mong nanay, bakit ka pa tumawag sa akin? Sa ganda mong yan, hindi malabong ligawan ka. Siguro may ilang nagtangkang maligaw sa akin, oo. Pero hindi ko sila pinapansin. Hindi ako nagpapaligaw kahit kanino. Maniwala ka sa akin. Naniniwala naman ako sa'yo. Kaso, Mahal mo ba talaga ako? Kung mahal mo ko, magtitiwala ka sa akin. Dahil kahit kailan, hindi ko sinira ang tiwala mo sa akin. Kung ayaw mong maniwala sa akin, di wag. Hindi kita pipilitin. Siguro hanggang dito na lang talaga tayo. Hindi magiging healthy ang relationship natin kung wala kang tiwala sa sarili mong girlfriend. Marlon, salamat sa 3 taong pinagsamahan natin. Salamat din doon sa estupidong caller na yon. Lenny, mahal. Mahal? Ni hindi mo kaya magtiwala sa akin? Tapos tatawagin mo akong mahal? Grow up, Marlon. Bye. Naging mabuting asawa naman si Rodel sa akin. Ramdam ko ang kanyang pag-aalaga at pagmamahal sa akin. Kaya sa unang 3 taon namin bilang mag-asawa, ay wala naman kami naging problema at bihira lang kami magkaroon ng tampuhan. Ngunit, isa lamang ang hinangad namin pareho na hindi namin makuha-kuha. Ang magkaroon ng sariling anak. Rodel,
Bakit ang tahimik mo ngayon? Sa susunod na linggo, 3rd year anniversary natin. Oo nga, no? Ang bilis ng panahon. 3 taon na tayong mag-asawa pero wala pa rin tayong anak. Alam mo, Rodel, mabibiyayaan din tayo ng anak sa tamang panahon. Huwag lang tayo magmadali. Mga bata pa naman tayo. Hindi kaya may problema sa'yo? So, parang sinasabi mo na, baog ako. Hindi naman sa ganun, pero magpa-check up tayo sa doktor bukas. Alamin natin sa kanya kung bakit hindi pa rin tayo magkaanak. Doc, ano na po ang resulta na isinagawa ninyong test sa amin na asawa ko? After the series of tests na isinagawa sa inyong mag-asawa, Mrs. Reyes, we found major problems with your reproductive system. Ako po? Yes, Mrs. Reyes. There's something very wrong with your ovary. Maliit ang chances na magkaanak kayo. Wala na po bang gamot doon? Well, sad to say, Mrs. Reyes, walang gamot sa problema niyo. Rodel, I'm sorry. Wala kang kasalanan, Lenny. Wala yun sa akin. Kahit hindi tayo magkaanak. Ang mahalaga, magkasama tayong dalawa. Masaya na ako doon. Nandito na ako, Rodel. Oh, naglalasing ka na naman. Teka, ano bang problema mo, ha? Hayaan mo na akong maglasing, Lenny. Naglalasing ka ba? Dahil sa nalaman mong baog ako? Hindi yun. Eh kung ganun, bakit ka naglalasing? Pwede ba huwag ka na masyadong matanong? Sige na. Hayaan mo na akong mag-isa dito. Alam mo, Rodel, dinamdam ko rin yung resulta ng test sa akin ng doktor. Hindi ba sinabi ko na sa'yo? Hindi ako affected kung baog ka o hindi. Eh bakit ganyan ka kung kumilos? Bakit? Masama bang uminom? Hindi naman, di ba? Alam mo, sa totoo lang, nagkuguluhan na ako sa'yo. Ay, naku! Bahala ka naman sa buhay mo! Diyan ka na! Buti naman, Lenny, napasyal ka sa bahay. Oh, ano? Kumusta na kayo mag-asawa? May problema po kami ni Rodel, Ma. Bakit? Anong nangyari, anak? Pakiramdam ko, nagbago na po si Rodel. Simula nung malaman niyang baog ako. Palagi na lang siyang umuwi ng lasing sa bahay. Minsan dun mismo siya naglalasing sa bahay. Tapos alam niyo, Ma, malamig na siya sa akin. Hindi na siya tulad ng dati na malambing. Para bang hindi na asawa ang tingin niya sa akin. Ma, naawa na ako sa sarili ko. Anak, Bakit sa dinami-rami ng pwedeng mapaog? Bakit ako pa? huwag mo nang sisihin pa ang sarili mo. Hindi mo kasalanan yun. Ginagawa ko naman po ang lahat para maging mabuting asawa sa kanya. Sa kabila ng problema sa akin. Pero minsan kasi parang nakakainis na. Parang kasing inilalayo niya ng sarili niya sa akin. Sakit ang ginagawa niya, sa totoo lang. Alam mo, anak, isa lamang yan sa maraming pagsubok na darating sa inyo mag-asawa. Kaya ikaw, Lenny, pagpasensyahan mo ng asawa mo. Huwag mong hayaang masira ang pinagsamahan nyo nang dahil lamang sa hindi ka magkaanak. Magpakatatag ka. Huwag kang susuko, anak. Tandaan mo, kailangan pa rin manaig ang pagmamahalan nyo sa isa't isa. Masakit na malaman na baog pala ako. At lalo ako nasaktan nang makita ko si Rodel na sobrang naapektuhan sa kanyang nalaman. Halos dumugo ang puso ko nang unti-unting nagbago ang pakikitungo sa akin ng asawa ko.
naisip ko tuloy, pinakasalan lang ba ako para magkaroon lang siya ng anak? Ate Alec, kumusta na kayo ni Mama dyan? Eto, ayos lang kami ni Mama dito. Siya nga pala, Lenny, mabuti nga tumawag ka. Oh, bakit? Nakausap ko yung kapatid ng asawa mo, si Lance. Sabi niya sa akin, meron daw naghahanap na babae kay Rodel. Ha? Talaga? Bakit daw? Huwag kang mabibigla, ah. Meron akong na-discover sa nakaraan ng asawa mo na kailangan mong malaman. Ano? Ayos ka lang ba? Kanina ka pa walang kibo dyan, Lenny. Uy, Lenny. Rodel, pasensya ka na. May iniisip lang ako. At ano naman ang iniisip mo? Teka, napapansin ko, nung isang araw ka pa ganyan May problema ka ba? Ha? Rodel, may hindi ka pa pinagtatapat sa akin. Ano yung sinasabi mo? Teka, Lenny, ano ba yung natuklasan mo? Gusto ko ikaw mismo magtapat sa akin. Ano, Rodel? Meron akong dapat na malaman, hindi ba? Teka, hindi kita maintindihan. Sige, sasabihin ko na sa'yo. Bakit hindi mo sinabi sa akin na may anak ka sa ibang babae? Ha? Bakit ka naglihim sa akin, ha, Rodel? Bakit hindi mo pinagtapat sa akin ng totoo? Ano? Lenny, sorry. Sorry. Kung hindi ko kagad na ipagtapat sa'yo. Sasabihin ko rin naman yun sa'yo. Pero ang tanong, kailan? Rodel, ang tagal na natin mag-asawa, pero hindi mo agad sinabi sa akin. At saka kung hindi pa pumunta yung babae sa bahay ninyo, hindi namin malalaman ng pamilya mo na may anak ka na pala. Lenny, please. Sorry na. Yung anak ko kay Angelo, anak ko yun sa pagkabinata. Girlfriend ko siya nung nasa poder pa ako ng lolo't lola ko sa probinsya. Wala ka pa noon sa buhay ko nung mabuntis ko siya. Sa totoo lang, hindi naman ako nagagalit doon. Ang ikinasasama ng loob ko, hindi mo sinabi sa akin yun. Akala ko, Rodel, wala ka tinatago sa akin. Yung pala meron. Teka, Rodel, baka naman may tinatago ka pang ibang lihim. Pwede ba sabihin mo na sa akin? Wala na akong inililihim pa sa'yo. Talaga? Maniwala ka sa akin. Wala na akong ibang sekretong itinatago. Alam mo, Rodel, kung magtatago ka ng sikreto sa akin, tapos dumating ang araw na madidiscover ko yun, mababawasan na yung pagtitiwala ko sa'yo. Ano pang silbi ng pagsasama natin kung wala na tayong tiwala sa isa't isa? Rodel, hindi maganda sa isang relasyon kung wala ka ng tiwala sa kapartner mo. Sana naman, huwag mo nang ulitin ito. Huwag mo sana hayaang mawalan ako ng tiwala sa'yo. Nagulat ako sa aking natuklasan sa asawa kong si Rodel. Halos madurog ang puso ko dahil hindi ko akalaing magagawa niya yun sa akin. Dahil lamang sa hindi ko siya mabigyan ng anak. Lenny? Aray ko. Ba, Rodel? Ko yan. Lumayo ko na sa akin. Huwag mo akong halikan. Teka, ano ba problema mo? Basta! Bakit ka ba ganyan? Lumayo ka sa akin! Ayoko makita yung pagmumukha mo! Ano nga Nakasarap nangyayari mo. sa'yo? May nagawa ba akong mali sa'yo? Pwede ba? Huwag kang magpa-inosente effect dyan. Hindi bagay sa'yo. Teka, magkaliwanagan nga tayo. Ano ba yung pinagpuputok ng butsi mo? Sinungaling ka kasi! Ako sinungaling? Diretsahin mo nga ako, Lenny. Akala ko ba wala ka na tinatago sikreto sa akin? Ano ibig mong sabihin? Sinungaling ka! Nasabi ko na sa'yo Hindi, lahat. sinungaling ka talaga! Pwede ba wag mo ko lukuhin, Rodel? Lenny. Sa totoo lang, nawawalan na ako ng tiwala sa'yo. Hanggang ngayon kasi, nakukuha mo pang maglihim sa akin. Bakit hindi mo sinabi sa akin na may naanak
Bukod kay Angelo. Ha? Teka, saan mo nakuha ang balitang yan? Nakailaman ko yung cellphone mo. Nabasa ko doon sa inbox ng Facebook Messenger mo. Alam mo ba kung gaano kasakit sa akin yung na-discover ko? Lenny, Oo, nung una tanggap ko na nagkaanak ka kay Angelo. Kasi nangyari yan bago ako dumating sa buhay mo. Pero nung malaman ko may isa ka pang babae na nabuntis sa probinsya nyo, sobra ako nasaktan. Kasi nabuntis mo siya habang mag-asawa na tayo. Ibig sabihin, nagtaksil ka sa akin. Lenny, sorry. Hindi ko sinasadya. Anong hindi mo sinasadya? Rodel, sinasadya mo yun, sinadya mo! Kagustuhan mo yun, kaya nangyari yun sa'yo! Buong akala ko, tapat ka na sa akin. Pinagkatiwalaan kita. Binigay ko sa'yo lahat ng pagmamahal ko. Tapos ganito lang igagatin mo sa akin? Lenny, patawarin mo ko. Sa palagay mo, ganun lang kadali magpatawad? Rodel, nagtaksil ka sa akin. At hindi kita basta-basta mapapatawad sa ginawa mo! Oma, luto na tong pansit. Sino bang inaasahan yung dadating? Ang dami ng pinaluto nyo. Si Dexter. Yung half-brother ni Rodel na inaanak ko. Uuwi na siya ng Pilipinas mula Amerika. Talaga? Oo. Tumawag siya sa akin kahapon para sabihin nasa Pilipinas na siya. At gusto niyan dumalaw sa akin. Parang anak ko na rin yung si Dexter eh. Oo nga po. Sobrang close kayo ng mama ni Dexter na si Tita Minerva eh. Uy, pero nalulungkot ako sa ibinilita sa akin ni Dexter. Ha? Abay, kakadivorce lang niya sa asawa niya pala. O kilala ko yung napangasawa niya, si Leslie. Oo, yun. Balita ko nga nun. Ang grande yung kasal nila sa Amerika. Bakit? Ano doon nangyari at nag-divorce? Abay, ang sabi sa akin ni Dexter, ha? Nahuli daw niyang may ibang kalaguyo yung asawa niya. Oh? Oo, kaya uuwi muna siya ng Pilipinas para magbakasyon. Siguro, makamove on na rin dahil doon sa nangyari. Nakakalungkot nga. Alam na ba ni Rodel na uuwi yung half-brother niya? Uy, ma, may tao sa labas. Ay, sige na. Ako na magbubukas ng pinto. Okay po. Nani! Anak! Bakit? Oh, bakit ka umiiyak? Bakit may dala-dala kang mga gamit mo? Mga pwede, damito muna ako sa inyo, ma. Nagpapalipas lang po ako ng sama ng loob sa asawa ko. Umalis ako sa bahay namin ni Rodel at tinigil ko muna ang anumang uri ng komunikasyon sa kanya dahil gusto ko makapag-isip at para maibsan ang kirot na nararamdaman ko sa aking puso. At kung mahal pa ako ng asawa ko, susunduin niya ako at magmamakaawa na balikan ko ulit siya. Grabe naman pala yung si Rodel. Hindi lang kayo mag-anak? Ganyan na gagawin sa'yo? Hindi ako makapaniwala magagawa niya yun sa iyo, Lenny. Kasi matagal na nating kilala si Rodel. Ang buong akala ko, mabait at tapat ang lalaking yun. Mukhang naloko tayong lahat ng Rodel na yan, ha? Oy, Lenny, kahit na magmakaawa ang lalaking yun, ha, na bumalik ka sa kanya, huwag mong pagbibigyan. Naku, pag nagkita kami ng gagong yun, bibigwasan ko yun. Oh, siya. Magilamos ka na, Lenny, dahil may darating tayong bisita ngayong araw. Talaga po? Yung bayaw mo. Abay, kauwi lang niya kahapon, galing ng Amerika. Sige na. Magilamos ka na. Opo. Tao po! Oy. Isabel ba? Ma, Alec! oh, nasa labas na si Dexter. Ako na magbubukas ng pinto. Ay, Kuya Dexter. Alec! Oh, kumusta? Okay. Si Tita Mel ba? Nandun sa loob. Halika, tuloy ka. Oy, Dexter! Nakamiss ka namin. Tita! Buti naman naisipan mo magbalik bayan. Ay, may pasalubong po ako sa inyo. Ay, talaga? Oo. Ano yan? 3 bag ng mga imported chocolate. Kuya, salamat ha. Kumusta na po kayo? Ah,
Nandito pala ang sister-in-law ko Kumusta, Lenny? Hindi mabuti. Hindi mabuti lagay niya. Kasi yung kapatid mo pasaway. Bakit? Ano nangyari? Nagkaroon lang kami ng hindi pagkakaunawaan. Kaya dito muna ako titira. Para magpalipas ng sama ng loob. Nakakalungkot naman. Sana magkaayos pa kayo ng kapatid ko. Alam ba ni Rodel na umuwi ka na? Actually, dinaanan ko na po siya sa bahay nila ni Lenny kanina. Napansin ko walang anak ninyo. Hindi naman sinabi sa akin ni Rodel na may nangyari palang misunderstanding sa kanila. Anyway, I'm very happy na nakita at nakasama ko uli kayo. Lalo na ikaw, Lenny. Sobra kitang na-miss. Ganun ba? Ngayong nandito na ako, I promise, hindi ka na malulungkot. Good morning. Uy, ikaw pala, Kuya Dexter. Pasensya ka na kung naabutan mo kung ganitong itsura ko, Ang dami ko kasing nilaban, Si Ate Ale kasi pumasok na sa talyer habang si Mama namalengke agad. Ganun ba? Anyway, may dala akong isang basket ng freshly baked breads. Wow! Naku, nag-abala ka pa? Naku ba naman? Dati ko na itong ginagawa, di ba? Ay, oo nga. Natatandaan ko yun. Natigil lang yung supply mo ng tinapay sa amin nung mag-migrate kayo ni Tita Minerva sa Amerika. Alam mo, totoo niyan? Sobra kong namiss yung lasa ng tinapay mo. Pahingi nga ako. O, eto. Kunin mo na. Ayan. Kumain ka muna dyan. Sarap nito pandesal, Naparing tatalo sa recipe mo. Salamat at nagustuhan mo. O nga pala, kumusta na kailang kapatid ko? Ayun, 4 na araw na. Simula nung umalis ako sa bahay namin. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin siya nagpaparamdam. Ang buong akala ko, mahal na mahal ka ng kapatid ko. Ba't bigla na lang siyang nagbago? Dahil baog ako. Nang malaman niyang hindi ko siya kayang bigyan ng anak. Ayun, unti-unti siyang nagbago. Ang babaw, diba? May mga ganyang tao talaga na kaya lamang nag-asawa para magkaroon ng anak. Tama ka. Napakababaw talaga. Hindi rason na kaya mo hihiwalay ng isang tao dahil lang sa baog siya. Isa lang ang ibig sabihin nun. Hindi ka niya mahal. Huwag mong iyakan si Rodel, Lenny. Kung ganong kabaluktot ang pag-iisip niya, mabuti na. Hiwalayan mo na siya. Pero mahal ko pa rin ang asawa ko. Napakabuti mong tao, Lenny. And you deserve a better man. Kung hindi magbabago si Rodel ang kanyang pananaw, it would be better na palayain mo na lang siya. Tanda mo, bata ka pa. Ibang pwedeng magmahal sa'yo na higit pa sa pagmamahal na binigay sa'yo ng kapatid ko. Whoops! Teka lang. Bago natin ipagpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy nga natin. Lumipas ang ilang linggo, pero hindi na talaga nagparamdam si Rodel. Sobrang sakit, kasi ang bilis niya ako nakalimutan. Buti na lamang, nandiyan si Kuya Dexter para samahan ako. Kapag kasama ko siya, nababawasan ang aking pangungulila kay Rodel. Minsan, lihim na lang ako nangungarap na sana si Kuya Dexter na lang si Rodel. Samantala, isang araw. Oh, here's my specialty. Crispy kare-kare with sweet and spicy bagoong Oh, alamang. bongga. Wow. Siguro pa lang alam mo ng katakam-takam. O dali, lapag na yan dito. Wala, sige, tara. Saluhan mo na kami, Dexter. Hoy, salamat, ha? Pinagluto mo kami ng specialty mo. Tikim mo nga ano sabaw. Sarap. Ang sarap, lapot. Alam mo, Kuya Dexter, swerte na mapapangasawa mo. Sana magustuhan mo, Lenny. Oo naman,
Sigurado magugustuhan ko yan dahil ikaw ang nagluto. Lenny, alam mo, kung si Kuya Dexter na lang sana yung pinili mo maging boyfriend, o di, sana wala kang problema ngayon. Hirap kasi sa'yo eh. Nagpapaniwala ka dyan kina Marlon at Rodel. Ayan tuloy. Tumigil ka na nga dyan, Ate Alet. Uy, Kuya Dexter, alam mo, di ba, naligaw ka kay Lenny nun bago ka magtrabaho sa Amerika? Na? Ano? Oo. Tama, no? Oh, sayang talaga, Lenny. Next time talaga, ha? Pag-isipan mong mabuti yung mga life choices mo. Ako, Alec. Ikaw talaga, oo. Inaasar mo yung kapatid mo. Oo. Kumain ka na lang, hoy. Tarabe. Uy, may kumakatok sa pinto. Sino sa inyo may inaasahang bisita? Ako na magbubukas. Di, ako na, Kuya Dexter. Lenny, Rodel, ano kailangan mo? kaya ako pumunta dito para sunduin ka. Pakiusap, bumalik ka na sa bahay. Patawarin mo na rin sana ako sa mga kasalanan ko sa'yo. Sino ba yung... Rodel? Rodel, Kuya Dexter? andito ka ba para humingi ng tawad sa asawa mo? Oo, kuya. Sasama ko na si Lenny pabalik sa bahay namin. Lenny, parang awa mo na. Bumalik ka na sa akin. Mahal na mahal kita. Talaga ba? Pinagsisihan ko lahat ng mga kasalanan ko sa'yo. Sana mapatawad mo na ako. Kahit lumuhod pa ako sa harapan mo, gagawin ko. Sumama ka lang sa akin. Hindi na kailangan, Rodel. Uuwi na ako sa atin. Muli kami nagsama ni Rodel sa pag-aakalang sincero siya sa paghingi ng tawad sa akin. Nung una, naramdaman ko naman na nagbago siya. Naging sweet siya at maalaga sa akin. Kaso, makalipas lamang ng ilang buwan, muli na naman siyang nanlamig sa akin. At alam ko na ang ibig sabihin noon. Matulog ka na, Lenny. Matutulog na rin ako. Sige, Rodel. Grabe naman tong si Rodel. Hindi mo lamang ako nilalamping bago matulog. Oh, bilis naman matulog nito. Sandali. Yung cellphone niya. Matingnan nga kaya. Baka nagtatago na naman sa akin ang asawa ko ng sikreto. Kala mo siguro, Rodel? Hindi ko alam ang password mo. Yan. Nabuksan ko na. Ay, naku. Free data lang palang ginagamit niya. Kung tingnan ko kaya yung mga file sa loob. Ano to? Puro video format ang mga files? Ay, Diyos ko. Hindi kaya... Teka, mapanood ko nga. Medyo pala ito ng asawa ko na nakikipagtalik si Bugbog. Lenny, ano ba yan? Ang iingay naman. Bakit nasa yung cellphone ko? Akin na nga yan. Yan! Yan ang cellphone mo. Pinanood mo yung... Ang baboy mo. Ang baboy mo! Ang baboy mo! Ano ba? Huwag mo sipahin, ha? Ano ba? Tama na! Hayop ka! Hayop ka! Sama-sama mo! Bakit nagawa mo to sa akin? Ano kasalanan ko sa'yo? Hayop ka! Ang baboy mo! Tama na! Bakit ka bumawa na? Saan ka pupunta? Sa kabit mo? Bakit gagawa na naman kayo ulit ng sex video? Makikipag-iwalay na ako sa'yo. Sige, umalis ka! Pero magpapakamatay ako! Rodel! Rodel, bumalik ka dito! Rodel! Gusto mo na itong pinto. Hindi na ako alis. Kung hindi ka nila magiging sa akin, mas mabuti pa mamatay
binabala ka mo sa office? Tuloy-tuloy. Bakit niyo ko pinakasabot ito? Lalabas ako. Bakit sa bintana papasok? Huwag mo na ako pakalaman pa! Magsama na kayo ng labit mo! Sorry na. Teka, mag-usap muna tayo. Wala na tayo dapat pa mag-usapan. Kaya pwede ba, tigilan mo na ako! Huwag mo na ako kulitin pa! Tama na! Umalis ka na! Umalis ka na sa buhay ko! Lenny! Mas mabuti pa! Mamatay na lang ako! Kaysa makita ko kayo ng babaeng yun na magkasama! Yes, huwag mong gagawin yan. Hindi sagot ang pagpapakamatay. Saan mo ito? Sa tayong dalawa na ba? Ano ba ang pagpapasok? O masagin ko na lang sana dyan. Lenny! Nandito na ako sa labas. Saan mo itong bintana? Hoy! Hindi mo kuha mo dyan! Huwag mo kunin ang fridge knife na nasa drawer! Ano ba, Lenny? Nalaslasing ko na ang puso ko bago mo pa ako pigilan. Lenny! Go, Lenny! Gusto ko na matapos ang paghihirap ko. Sige na. Malis ka na. Dadalhin kita sa ospital. Ayaw mo na No. mamatay. Hindi mo na ako mahal. Hindi ka mamamatay. Hindi, bubuhatin na kita para dalhin sa ospital. Teka, asa ba yung panyo? Ito, tatapalan ko lang itong hiwa sa puso. Pagkatapos nito, dadalhin kita sa ospital. Please, Lenny, huwag kang bibitaw. Please! Hindi ko na namalayan ang mga sumunod na naganap. Pagkatapos kong maglaslas ng pulso, basta naramdaman ko lamang ang sakit. Pagkatapos ay nagdilim ang aking buong mundo. Wala na akong hangat na mabuhay ng mga panahong yon. Dahil daig ko pa ang pinatay. Ngunit mahal ako ng Diyos. At sa halip, habang nasa gitna ng dilim, ay unti-unti kong nakita ang liwanag. Lenny, buti naman nagkamalay ka na. Kuya Dexter, nasaan ako? Nasa ospital ka. Sabi ng mga doktor, ligtas ka na. Sana namatay na lang ako. Huwag ka namang magsalita ng ganyan. Alam kong pinagdaraanan mo. Ganyan din ang naramdaman ko nung nalaman kong pinagtaksilan ako ng dati kong asawa. Pero nagpadala ang Diyos ng isang tao para tumulong sa akin. At alam kong gagawin din niya yun sa iyo, sa pamamagitan ko. Sina Mama at Ate Alec. Ang mama mo bumili lang ng pagkain sa labas. Si Alec naman pumasok sa trabaho. Si Rodel. Siya ang nagdala sa iyo sa ospital, tapos tinawagan niya ako. Pagpunta ko dito, umalis siya agad. Ano bang ginawa sa iyo ng kapatid ko at naisipan mong magpakamatay? Nakita ko yung cellphone niya. May sex video sila ng kapit niya. Ang sakit. Sobra. Sukdulan ang ginawa sa iyo ng lalaking yun. Dapat mo na siyang hiwalayan, Lenny. Magsimula ka na ng bagong buhay nang wala siya. Hindi ko alam kung paano ang gagawin. Lenny, nandito ako. Tutulungan kitang makalimot. Sana sa pagkakataong to,
ma-realize mo na hindi ka talaga mahal ni Rodel. Kaya dapat nyo nang palayain ang isa't isa. Kuya Dexter, Kung ako lang sanang minahal mo noon, hindi yan mangyayari sa'yo. Dahil pahahalagahan kita. Hindi kita sasaktan. Hindi ko sisirain ang tiwala mo. Dahil ikaw ang buhay ko. Ma, hinatid ko na si Kuya Dexter sa labas. Kailangan niya na magpahinga kasi kanina pa siya nagbabantay kay Lenny. Buti naman, para makapagpahinga naman siya. Kita mo, Lenny, kung gaano ka ka-importante kay Kuya Dexter. Mahal na mahal ka niya. Oo nga naman, anak. Abay, kitang-kita namin ang mga sakripisyong binibigay niya. Masamahan ka lang. alam ko naman po yun. At nagpapasalamat po ako sa kanya sa lahat. Ay, malaki ang kaibahan ni na Rodel at Dexter. Si Dexter, siya ang matured mag-isip. May goals sa buhay. At higit sa lahat, may paggalang sa iyong desisyon at hindi namimilit o namumwersa. Pinuwersa ka lang naman ni Rodel na magpakasal sa kanya, kaya kayo naging mag-asawa. Tapos, hindi naman pala siya sigurado sa'yo. Bad trip talaga. Hayaan na natin si Rodel. Kung ayaw niya na talaga sa akin, wala na akong magagawa. Anak, kailangan mo nang gumawa ng desisyon. Hiwalayin mo na ng tuluyan si Rodel. At kung bumalik siya para pilitin na magbalikan kayo, abay huwag na. Humindi ka na. Oo nga. Tama si Mama. Dahil wala na siyang maidudulot na maganda sa buhay mo, Lenny. Bigyan mo na ng closure ang relasyon yung dalawa. Pinag-isipan kong mabuti kung dapat ko nang palayain si Rodel sa lahat ng obligasyon niya sa akin bilang asawa. Oo, mahal ko pa rin siya. Pero siya mukhang hindi niya na talaga ako mahal. Samantala, makalipas ang 1 linggo sa ospital, ay nakauwi na rin ako. Hindi matatawaran ng pag-ibig at pagpapahalaga sa akin ni Kuya Dexter. At aaminin ko, nakaramdam ako ng panghihinayang nung mga araw na hindi ko pinansin ang kanyang pagmamahal. Dahil nakatuon noon ang atensyon ko sa ibang lalaki. Siguro, para gumawa ako ng isang desisyon na magpapasaya ulit ng aking buhay. Anak, hindi ka pa natutulog. Gabi na. Magpahinga ka na. Nagte-text po at tumatawag sa akin si Rodel. Pero hindi ko sinasagot. Oh, bakit naman? Hindi pa po ako handang harapin siya, Ma. O, paano kayo magkakaroon ng closure kung hindi mo siya harapin? Kailan ka magiging handa? Anak, huwag mo nang patagalin pa ang paghihirap mo. Kung gusto mo na siyang hiwalayan, sabihin mo na. Ngayon, kung gusto mo pang manatili sa kanya, edi bahala ka. Ang sa akin lang naman, abay maawa ka sa sarili mo kung pipiliin mo pa rin yung asawa mo. O, ayan. Si Rodel ba yung tumatawag? Opo, Ma. O, sabihin mo. Sabihin mo sa kanya kung ano ba yung nararamdaman mo. Sige po, kakausapin ko na po. Hello, Rodel? Lenny, kumusta ka na? Kung sabihin ko sa yung hindi ako okay, may paki ka ba? Pwede ka bang makipagkita sa akin? May sasabihin sana ako eh. Bakit hindi mo na lang sabihin ngayon? Bakit kailangan pa magkita tayo? Lenny, nakikiusap ko sa'yo. Magkita tayo bukas sa tapat ng Immaculate Conception Paris. Doon sa simbahan na madalas natin puntahan. Sige. Anong oras? Mga 1:00 ng hapon onwards. Okay. Hihintayin kita doon. Akala ko hindi ka makakarating eh. Ano ba yung gusto mo sabihin sa akin? Mahal mo pa ba ako? Aminin ko. Mahal pa rin kita hanggang ngayon. Pero,
Pero ano, Bakit hindi mo na lang ako diretsahin? Lenny, gusto mo pa bang magsama tayo? Ikaw, ano ba sa tingin mo? Dapat pa ba nating ipagpatuloy ito? Akong nagtatanong sa'yo. Nasabi ko na sa'yong mahal kita. Alam ko at sigurado ako sa mga nararamdaman ko sa'yo. Rodel, sa'yo ako concerned. Pabago-bago yung mga nararamdaman mo. Sasabihin mo sa akin na mahal mo ko, tapos ilang araw o buwan lang ang lumipas, mag-iiba na ang ihip ng hangin. Ano, Rodel? Itutuloy pa ba natin ito? O gusto mo nang hiwalayan kita? Lenny, Kaya ako pumunta dito para sabihin sa'yo ng harapan na pinapalaya na kita sa lahat ng mga obligasyon mo sa akin bilang asawa. Maraming beses kong pinag-isipan ito. At na-realize ko din na napasubo ka lang na pakasalan ako. sige. Aminin ko. Nagkamali ako ng pagpapakasal sa'yo. Ang buong akala ko mahal kita. Bakit biglang nagbago ang nararamdaman mo para sa akin? Dahil ba sa baog ako? Hindi. Hindi dahil sa baog ka kaya nawala ang pagmamahal ko sa'yo. Nabigla lang ako sa pagpapakasal sa'yo. Kasalanan ko kasi minadali kong lahat. Pinilit kitang magpakasal sa akin. Hindi mo rin ako masisisi kasi mahal na mahal kita noon. Pero ewan ko ba, simula nang ikasal tayo, na walang init na nararamdaman ko para sa'yo. Kung ganun, dapat lang na maghiwalay na tayo. Sigurado ka? Baka ulitin mo yung tangka mong pagpapakamatay. Hindi kakayanin ang konsensya ko kapag naulit yun. Rodel, sigurado na ako. Hiwalayan mo na ako. Oo, mahal kita. Pero ayokong maging makasarili. Kung hindi mo na ako kayang pakisamahan, hindi ko na ipipilit pang sarili ko sa'yo. Hindi rin kasi tayo magiging masaya natin ang pagsasama natin. Pinapalaya na kita, Rodel. Malaya ka na sa mga obligasyon mo sa akin. Sumama ka na rin sa kabit mo kung siya talaga ang makakapagbigay ng kasiyahan sa'yo. Pero paano ka? Hayaan mo na lang ako, Rodel. Siguro naman may awa din ng Diyos sa akin. At makakalimutan din kita. Bagamat pinalaya ko na si Rodel sa salita, masasabi kong hindi pa rin ako ganap na malaya dahil sa siya pa rin ang laman ng aking puso. Sigurado ka, Dexter, na dito ka na mamamalagi sa Pilipinas? Opo, tita. Mas gusto ko po ang buhay dito sa Pilipinas kaysa sa Amerika. Bala ko pong magtayo ng bakery dito sa lugar natin para may pagkakakitaan ako. Ay, maganda yan. Sa pagkakataong yan, pwede ka namin tulungan ni Lenny. Magandang idea po yan. Siguradong magiging patok po ang bakery kung pagsasamahin po natin ang mga karanasan natin sa pagbe-bake. Oh, eto na pala si Lenny eh. Lenny, kumusta ka na? Nakapag-usap ba kayo ng utol ko? Oo. Inamin niya na sa akin ang totoo. Nabigla lang siyang pakasalan ako. Nabigla? Abay, kung hindi kanya pinilit na magpakasal, o edi sana wala ka naging problema sa kanya. Huwag po kayong mag-alala, ma. Formal po akong nakipaghiwalay kay Rodel. Malaya na siya. Eh bakit siya lang? Eh ikaw? Makakalaya din po ako, ma.
Kailangan ko lang ng konting panahon para tuluyan makapag-move on. Dexter, total, dito lang mag-i-stay sa Pilipinas. Pwede ba tulungan mo na yan mag-move on? Talaga? Kuya Dexter? Hindi ka na babalik na Amerika? Dito na ako mag-stay for good. Para makakasama kita ng matagal. At kung dadalaw man ako sa Amerika, syempre, kasama ka na. Lenny, ikaw ang dahilan. Kaya dito na uli ako maninirahan. Kuya Dexter? Hindi man naging maganda ang kinalabasan ng relasyon niyo ni Rodel. Ako na lang ang babawi. At itatama ko ang lahat ng mga nagawa niyang mali sa iyo. Nasaktan ka man niya. Nandito naman ako para paghilumin yun. Handa akong patunayan sa iyo na akong karapat-dapat na lalaking dapat mong mahalin. Happy birthday to you. Oh, make a wish before blowing your candles. Simple lang ang wish ko ngayong 32nd birthday ko. Good health sa lahat, more money, and success sa bakery natin. At bagong love life. Wow! Stronger love life! Kuya Dexter, narinig mo yun? Bagong love life? Meaning? Malaya na ako. Naka-move on na ako totally mula doon sa past. At higit sa lahat, open na ako for a more mature relationship. Oh, Dexter! Pagkakataon mo na! Ibig sabihin ba niyan? Pauulakan mo na ang panliligaw ko sa'yo? Oo, Kuya Dexter. Sinasagot na kita. I'm happy na maging girlfriend mo. Yay! Lenny, thank you. I love you. Yay! Congrats sa inyong dalawa! I love you din, Kuya Dexter. Since tayo na, huwag mo na akong tawagin kuya. Awkward eh. Oo nga. Sure, Dexter. Uy, may kumakatok sa pinto. May bisita pa tayo. Oh, sino naman kaya yan? Ay, ako na ang magbubukas ng pinto. Lenny, happy birthday. Ikaw pala, Rodel. Napasyal ka. Tol, Kuya. buti naman dumating ka. Alam mo ba, sinagot na ako ni Lenny. Really? Congratulations. Tama lang ang desisyon mo, Lenny. Mahal na mahal ka ng utol ko. Alam ko naman yun. Anyway, may regalo pala ako sa best friend ko, Lenny. Sana magustuhan mo. Oo naman. Thanks, Rodel. Na-appreciate ko to. Sobra. Halika, pasok ka. Come on, join the celebration. Hindi man naging maganda ang relasyon namin ni Rodel bilang mag-asawa. Naging maganda naman ang takbo ng friendship namin. Oo, maluwag ko nang napalaya ang aking sarili at tuluyan nang naka-move on sa ex-husband ko. Inaayos na ang annulment papers namin ni Rodel. Sa kabilang banda, hindi man kami magkakaanak ni Dexter dahil baog ako. Pero, garantiya naman sa akin ng aking mahal na hindi yun mahalaga dahil para sa kanya, ang makasama lamang ako habang buhay ang pinakamahalaga. Maraming salamat, lubos na gumagalang, Lenny. Hanggang dito muna ang ating kwento. Pero huwag kang bibitaw, kapatid. Marami pa kaming inihanda para sa'yo. Kaya hanggang sa susunod na drama, adios.